Napakabuti ng Panginoon. Dapat di po ako makatayo ngayon dahil nilalagnat po ako. Masasakit po lahat ng katawan ko. Kagabi lang po nag-umpisa, tapos masakit ang lalamunan ko. Pero sabi ko po sa Lord, hindi po ako pwedeng lumiban. Dahil baka lalong lumala. Dahil hindi ko alam na nagpalabunutan po tayo. Number 1 ang nakuha ko. Ayoko pong number 1 eh. Dahil matagal po akong hindi naka-attend, kaya kay Pastor Carlo lang po ako dati naka-attend na tuwing sa tithes and offering dito, nakakatayo dito. Ngayon, hindi na po ako hindi ko na po alam kung anong umpisahan ko, kaya sabi ko, Lord, tulungan mo nga ako. Kaninang madaling araw po, nagising ako alas 3, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, gabayan mo naman ako, di ko po alam kahit may sakit ako. Kaya, glory to God po, nakatayo ako ngayon. Ang title po ng ating babasahin ngayon, How is to God enabling me for ministry? 1 Peter chapter 1 verse 3 and 9. Isang buhay na pag-asa. Basahin po natin sa chapter 3 ng 1 Peter. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Hesukristo, ito ang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Number 4, na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan, at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Number 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Number 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdaos muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Number 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan muna sa apoy kung talagang dalisay. Gayon din ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto, at sinusubok upang malaman kung talagang ito'y tapat. Sa gayon, kayo'y papurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Hesukristo. Number 8, hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya siya sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kaya ilarawan sa salita. Number 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng iyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Papurihan po natin ang Panginoon at pasalamatan dito po sa mga verse na nabasa ko. Marapat po natin dahil siya po ang nagbigay ng pag-asa sa atin. Kahit po may dumating na mabigat na pagsubok sa atin, patuloy po siyang kumikilo sa buhay ng bawat isa para mapagtagumpayan po natin ang bawat problemang dumarating sa ating buhay. Tinitingnan po ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag sa pananampalataya sa Kanya bilang anak niya. Akala ko po noon, wala nang pag-asang dumating sa buhay namin. Kaya purihin po ang Panginoon dahil puro problema kami. Hindi lingid sa inyo na nagkasakit si Brother Jojo. Tapos ang dami-dami po naming utang. Dahil panay niyang atake, panay sa Kanya po kami nakadepende. Kaya praise God po dahil, at saka nung malakas pa siya, dahil ang akala niya, hahabol pa siya ng kapitan, ang parang bahay niya na barangay. Paglinggo sabi ko sa kanya, magsisimba kami. Sabi niya,
o magsisimba tayo sa linggo. Pagkayari po, pagdating ng linggo, sabi niya, ay hindi po pala ako magsisimba kasi may community linis kami sa barangay. Di ganun-ganun po. Eh kami naman, ako naman po, pag ayaw niya magsimba, hindi na rin po ako magsisimba. Mali po pala yun. Kailangan po, pag hindi pa siya nagpapatuloy, kami naman ay magpatuloy. Kaya purihin po ang Panginoon at kumilos po siya sa buhay namin. Ang pagkawala ni Brother Jojo ay may purpose po pala si Lord. Kasi po, kung siya ay buhay po, lagi kaming nakadepende sa Kanya. Kung hindi po siya ate ng panambahan, hindi rin po kami a-attend. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at lalo kaming tumatag at patuloy kaming kumakapit sa Kanya. At nagkaroon po kaming pag-asa upang makapanumbalik sa ating church para makasama po niyo po kami sa bawat ministry tulad ng pagtitipon, fellowship, pagbibigay at iba pang gawain dito sa church. Uhaw na uhaw po ako. Gusto ko po talagang umatin dito. Kaya minsan may nakikita ako kumakanta. Gusto ko pong umawit pero hindi po ako marunong kumanta. Sabi ko, kailangan ko kaya ako matututo. Gusto ko ako mag-special number. Inaaya ko po si nanay at saka si KG. Sabi ko, minsan may mag-special number tayo para naman magamit tayo. Sabi ko, kaya gusto ko po talagang matuto at gusto ko na pong mag-full time dito sa church. Dati po nung kamamatay ni Brother Jojo, lagi akong umuwi. Kasi po nagtitinda ako ng alamang at tuyo para may tutustos ako sa mga bata. Dahil hindi po ako sanay na walang hahawakang pera kasi siya nga po ang nagtatrabaho sa amin noon. Kaya nung nakaraos po kami, naawa ng Panginoon, sabi ni KG, nanay, wag ka nang magtinda, wag ka nang umuwi ng Sambales. Kasi pag umuwi ako, nakikita niyo po, hindi ako nakakapagsimba. Minsan kulang 1 buwan. Andun po ako kasi hinihintay ko pa po yung bayad. Para pag uwi ko po dito, may dala akong pambaon ng mga bata. Kaya yun po. Kaya purihin po ang Panginoon dahil ayoko na halos umuwi. Uuwi lang ako pag dadalawin ko ang nanay ko. Gusto ko na po talaga dito sa church kasi gusto ko pong matuto ako. Ayoko po yung nawala ako kasi ang hirap po katulad ngayon, tatayo ako. Hindi ko alam kung anong uumpisahan ko kasi matagal akong nawala. Sabi ko sa mga anak ko, ang hirap. Tulad yung tatayo ako, sabi nila, nanay, ano ba yung inaaral mo na yan? Sabi nila sa akin. Sabi ko, ako ang message, kailangan kong matutunan. Kasi ang tagal ko pa akong hindi nakatayo sa harapan. Mula pa nung kay Pastor Karoy Kako, last kong tumayo nung si Pastor Karoy pa dahil sa pagpipre natin sa Tyxin Offering. Eh ngayon ako, hindi na ako nakakatayo. Gusto na ko na uling tumayo. Kaya, purihin ang Diyos at nanghingi po ako lagi sa Kanya tuwing magpipre ako. Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Gusto ko pong matuto talaga, sabi ko, sa mga salita mo na magpahayag. Gusto ko gamitin din sa mga ministry. Gusto ko lahat sa pagtitipon po talagang Kaya yung mga anak ko, ini-encourage ko po sila. Sabi ko, magsimba tayong lahat. Kaya ngayon po ang prayer request ko, mga anak ko makasama ko dito. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagbibigay. Purihin po ang Panginoon. Kung tayo sumasampalataya sa Kanya at nananalig nagtitiwala, tayo may pag-asa habang tayo nabubuhay. Glory to God po.